Iyon no, gagawa na naman tayo ng gitara. Sa mga bago sa channel, welcome to the Accountintero. From accounting to anything. Yes, tama. Ito po ay mga bagay na ginagawa natin after ng ating work as accountant. So, samot-sari po ang inyong makikita dito. Sa ngayon ay gagawa tayo ng ating gitara. At sa mga dati na, welcome back mga kabilang. At yan, kung nakikita nyo, marumi at nangangalawang na yung gitara. Bale, binigay lang to sa akin ng aking kaibigan dahil hindi nila nagagamit. So, na-stack ito for more or less 10 years. So, shout out sa aking kaibigan at katrabaho na si Christian. Alright. Thank you dahil pinagkatiwala mo sa akin ng gitara mo. Umasa ka na gaganda to at gagamitin ko. Siyempre naman. Rock and roll to the world. Alright. Ayan, kulang-kulang ang kanyang screw. At ito yung loob niya. Maayos pa naman. Nasubukan ko na rin siya at gumagana naman lahat. Maliban doon sa wire na walang balot. So, lalagyan natin yan ng cover para maiwasan natin yung ground. Kaya naman, simulan na natin. Siyempre, yung gagawin nating procedure dito is babaklasin muna natin lahat. Then, lilinisin natin isa-isa bawat parts. At yung mga namuting yan, pakikintabin ulit natin. Gagawin natin magmukhang stainless ulit. Hindi na natin sila papalitan yung mga stainless na yan kasi okay pa naman sila lahat. Yung mga missing parts na lang ating papalitan. Then, after natin malinis, bubuuin ulit natin. Lalagyan natin ng bagong string. At isa-set up natin yung tunog. Siyempre, magkakaroon tayo ng sound check. Then, intonation. Kailangan tama yung intonation niya bago pa magamit. Kaya, tuloy lang natin at baklasin muna natin isa-isa. At yan na guys, nabaklas na natin. Totally, baklas-baklas yan, mapera sa wiring kasi na-check naman natin at gumagana naman lahat. Okay naman yung connection. Kaya linisin na natin. Iisa-isahin natin yan. Unahin natin yung mga wires. Siyempre, gagamit ka dapat ng
toothbrush. Yung ibang vlogger na nagre-repair, usually makikita nyo naka-black gloves yan. Pero tayo, okay na yan. Nasa bahay lang naman tayo at saka for personal use ko 'to, akin naman 'to, binigay na sa akin. So, hindi na tayo magba-black gloves. Okay na 'yan, ingatan na lang natin na 'wag masira o magasgasan, 'yan. Lahat ng maliliit na parts ay nilalagay ko dun sa mug na yun para hindi mawala. Ngayon papakintabin lang natin yung body. Gumagamit tayo ng pampakintab. Yung ginagamit ko dito is siya din yung pang car wash ko, pang dry wash ko sa aking kotse. Ganda naman, oh, makintab. Yan, ang kintab na, oh. Sunod naman, lilinisin natin 'tong fretboard. Yan. Siyempre nilinis ko muna nung, panlinis natin ng kotse para matanggal lahat ng dumi. Yan, hindi na tayo bumili ng separate na panglinis nito. Okay naman 'yun at subukan na. Yan, punas-punas lang. Kailangan matanggal natin lahat ng mga mantsa. 'Yun muna yung goal. Then sunod, lilinisin natin yung ibang parts. Isantabi muna natin yung fretboard pero yung stainless niya na fret, lilinisin din natin yun one by one. Papakintabin ulit natin yun. Sa ngayon, yung ibang parts ay atin munang lilinisin katulad nitong pickguard. Yan, malinis na. Ngayon naman, papakintabin natin tong mga stainless na 'to. Kung makikita nyo 'to, napakadumi at punong-puno ng agiw. Yan, ang daming alikabok at hindi na talaga siya makintab. Iyan, nawala na yung kintab ng stainless. Papakintabin ulit natin 'yan gamit ang mahiwagang pampakinis. Iyan, ganito siya sa focus, ang dumi. Punong-puno yung saddle niya ng dumi. So, tatanggalin natin yung saddle isa-isa. Tatandaan lang natin yung pagkakapantay-pantay dahil hindi po talaga pantay-pantay ang saddle. Kapag ginawa mong pantay-pantay ang saddle ng Telecaster, mawawala na yan sa intonation at kung pupunta ka sa ibang mga fret-fret, mag-iiba yung tunog. Kaya tatandaan natin yung pagkakapantay-pantay niyan. Pero siyempre, pagdating sa intonation, dun pa rin tayo mag-a-adjust. Ayan, hindi siya pantay-pantay talaga. May magkapantay, yung first string and third string magkapantay yan. Then the rest na apat, magkakapantay rin yan. Yung reason behind, yun nga, yung intonation. Kaya kakalasin ko muna yung dalawa, tsaka yung sa kabila. Para matandaan ko lang yung pagkakapantay-pantay. Hindi ko muna sila kinalas ng sabay-sabay. At pakintabin na natin. Nag-order tayo sa Lazada nito. Yan, Chinese na pampalinis. Yan, made in China. Hindi ko masabi yung brand kasi Chinese yung nakasulat. Pero, tinignan ko yung review sa Lazada, napakaganda naman. At talagang napapakinis niya. Yung mga stainless, actually yung nakadrawing dito sa product nito is mugs ng kotse. At dahil for stainless siya, gamitin natin sa gitara. May mga product naman ako dito na rust proofing at saka mga rust converter. Pero pang metal yon. Siyempre, iba yung pang stainless, iba yung pang metal talaga. So, toothbrush lang, then pupunasan natin. Yan. Kung makita nyo, makintab na siya. May mga patchy-patchy lang na hindi natin maalis. Ang kailangan dyan, yung mini drill. Meron tayong mini drill dito. Ang problema, hindi tayo nakabili ng drill bit na polisher ng stainless. Meron tayong polisher dito, pero syempre sa grinder naman yun. Yung kasing mini drill is parang pen lang siya. Maliit lang yung mga bala. Unlike nung ordinary drill na malaki. Kaya pupunasan na lang natin, papakintabi natin. Yung mga dotted mark naman, hindi naman talaga siya kalawang. Para mga spot-spot lang.
Kaya yang alisin ng polisher tapos stainless soap. Yan, may sabon kasi na pang stainless. Pero, 'wag nating lilihain kasi magagasgas. Talagang kailangan lang diyan is polisher. So, kung makikita niyo ang dumi nito, 'yan, pero kikintab 'yan. Toothbrush mo lang tapos punas mo. Ayan, oh, makintab na. Ang dami lang gasgas nitong sa volume knob, sa switch. Ang dami na ng gasgas. Ayan, oh, hindi na siya makintab. Pero kikintab 'yan gamit 'tong madami naman sa Lazada ang ganito, iba-ibang klaseng brand. So, hindi ko na ipo-promote kung ano man 'to, na nag-search lang din naman ako sa Lazada. Basa-basa lang ng mga, review, recommendations, okey naman. Nakita niyo naman na mugs ang naka-drawing, pero nakasulat din is Rust Spray Remover, and this is for stainless. Kaya talagang applicable dito sa ating ginagawa. At iyan na ang kintab ng ating saddle. Siyempre yung body ang kintab din. Inesprayhan ko yan ng panglinis ng kotse. No need for water. MTX waterless car cleaner or car wash. Yan. Siyempre, yung pickup lilinisin natin kasi madumi din, and this is made of stainless yung cover. Kaya lilinisin natin. Hindi na natin tatanggalin yung cover na stainless kasi gumagana naman yung pickup. Working fine. Siyempre, yung mga wirings na nakita natin kanina, wala siyang balat yung iba, kaya babalutan natin ng electric tape. Hindi na natin tinanggal yung mga pagkakahinang kasi as I tested before to buksan, gumagana lahat. Iiwasan lang natin na magkaroon ng ground. Yan din kasi minsan ay nagiging reason ng nagkakaroon ng tunog na grounded. Kailangan lahat may cover. Hindi sila maglalapat sa isa't isa. Yan. Makinis na 'tong isang pickup, kaya kinabit ko na uli. Then lilinisin din natin 'tong pickup na 'to dahil kinakalawang yung mga magnet. Ito talagang kalawang 'to, color brown. Kung makita niyo sa personal, brown siya. Dumidikit yung ating panlinis kaya tiyaga-tiyaga lang. Siyempre ingatan yung 'wag mababasa yung mga parts. Ayan, malinis na at i-assemble na ulit natin. Just make sure na tama yung pagkakakabit natin. Yung spring palaging nasa gitna yan itong saddle at saka ng pickup. Yan kasi magtutulak doon sa saddle board at sa pickup para ma-adjust mo yung taas ng pickup. Nung kinalas ko 'to, mukhang nabuksan na siya dati kasi may spring na hindi nakakabit, hindi siya nakakonekta. Siguro napa-setup na 'to or nabuksan na dati. Fortunately, yung mga wirings okey naman. Hindi naman, pangit yung pagkakakabit or ginalaw masyado. 'Yan. Nakabit na natin yung pickup, pantay muna sa ngayon, mamaya na natin i-a-adjust kapag magse-setup na tayo. Pero sa ngayon ikabit muna natin lahat. Then saka tayo mag-adjust kapag may, string na. Kung ikaw gaya ko gusto mo ring mag-DIY ng mga ganitong repair, mga gamit sa inyong bahay or katulad nito gitara, abandoned guitar, kung tingin mo kaya mong i-repair, kaya mong gawin, mag-DIY ka kagaya ko. Pero kung tingin mo nangangailangan ka ng isang professional, katulad nito luthier dapat ang gumagawa nito, dalhin mo sa luthier. Pero ako, since
wala tayong budget, nakapagpa-luthier na rin naman tayo before ng ating, Les Paul. Ako na lang ang gumawa nitong binigay sa atin dahil confident naman ako na kaya kong gawin 'to, ibalik sa dati ang itsura kahit papaano. Hindi man natin matanggal ang mga gasgas sa stainless at sa tingin ko kaya ko namang mag-set up ng, Telecaster na gitara. 'Wag lang yung old school na Telecaster kasi yung saddle nun, 3 lang yung adyasan, ito kasi 6. Kaya naman ngayon, pakintabi na natin yung mga fret niya. Sa ibang luthier, kung ano man yung pronounce niyan sa mga, guitar tech, tinatanggal nila yang mga fretboard, pinapalitan nila ng bago, ta's lilihain nila yang fret. Talagang as in total makeover ang ginagawa nila. Pero dahil bigay lang naman 'to sa'tin at tsaka for personal use ko lang naman, 'di naman ako professional na naggigitara, hindi ako magaling maggitara. Tama na ako na lang yung gagawa na ganitong setup na lang, lilinisin, hindi na natin dadalhin sa mga sikat na luthier, 'yan. Shout out LG, 'yan. 'Yan yung mga pinupuntahan ng mga sikat na musician. 'Yan, kung makikita niyo, kumikintab na ulit yung mga stainless, 'yan. Siyempre, spray ulit natin ng panlinis. Ito lang mga pins, medyo nangitim na talaga, pero hindi naman siya totally kalawang. Next time na lang lilinisin ulit natin. Bibili na lang tayo ng, polisher, 'yan. Medyo may naiwan tayo dun 'no, kung makikita niyo. Lilinisin pa rin natin 'yan. 'Yan, kinabit muna natin at meron tayo nitong, China brand na string. Mumurahin lang 'to, Zico, pero okey na rin siya kahit papaano. Gauge 9 'to, 'yan, Chinese, hindi nababasa. Pero hindi siyempre 'to kayang tapatan yung mga Ernie Ball, D'Addario, 'yan, mga Fender, Yamaha. Ito ay parang ordinaryong string lang din, pero hindi naman siya baluktot na baluktot 'pag ino-open. Medyo bend pa rin, siyempre. Mura lang, made from China. Kasi kapagka mga Ernie Ball, D'Addario na original talaga, authentic, 'pag tinanggal mo yung rolyo, bilog na bilog. Sabi nga ni Sir John ng LG, yan. May kamahalan yun. So, sa ngayon temporary, pangsamantagal, pansamantagal, Zico muna ang ating kinabit. Nalaman ko 'to dun sa luthier na gumawa ng ating Les Paul. Bale yung Les Paul natin hindi naman siya sira, pina-setup lang natin para mapaganda ulit yung tunog, 'yan. Siyempre fast forward tayo, kinabit lang natin naman ang ating mga string, 'yan. At ito na siya guys, okey na siya, nilagyan ko siya ng mumurahing volume knob, siyempre pang-radyo, cheap lang. Saka na natin papalitan kapag tayo ay mapera na. Ito guys, may bangas 'yan. 'Yan, kung makita niyo may bangas na talaga 'yan o binigay. At yung stainless maraming gasgas. Pero okey lang 'yan, gasgas lang 'yan, hindi 'yan kalawang. Siyempre yung mga screw pinalitan natin ng bago at malinis na yung fretboard. 'Yan. Pinupunasan siya ng lemon oil para dumulas. Adjust lang natin 'tong pickup kasi masyadong malalim. Mali pala, dapat kinabit ko muna yung in-adjust ko muna yung pickup bago ko yung kinabit yung mga string. Pero okey lang din naman, meron tayong pangkalas na ganito kaliit. Adjust mo lang 'yan, yung height niya. Actually, may standard height 'yan. Kung gusto mong makita, puwede mong panoorin si Pax. 'Yan, si Pax, nagtuturo din siya ng pagse-setup. Pinapanood ko siya. Shout out, Sir Pax. Alam ko hindi mo ako kilala. Hindi mo rin ako kilala, Sir John ng LG.
Pero sila yung mga pinapanood kong mga vlogger na luthier. Sila kasi nagse-setup ng gitara. Yan. At syempre, yung pinakamatagal sa lahat, yung pagse-setup. Lahat to, tetestingin mo lahat ng fret, bawat string. Pakikinggan mo bawat string kung may sabit. Bawat fret, simula sa 1 hanggang sa 22. Pakinggan mo yan. Dito, nagkaroon ako ng problema kasi may sabit yung 7th fret. Yan. Ng 5th string. Kaya sabi ko sa inyo, isa-isa yung string. Kasi yung first 6th string, walang sabit. Pero yung 5th string, may sabit siya. Kaya tingin ko yung pagkakakabit ko ng nitong fret. Yan. Kaya in-adjust ko siya dahil yung pagkaka-screw yung higpit niya, hindi proportion, hindi pantay. So matagal ko rin to bago natanggal yung mga buzz. Yung buzz kung tawagin. Yun, buzz. Pasabit-sabit pa buzz. Yan. Titingnan natin lahat ng string, isa-isa. Pero syempre, hindi ko na ipapakita na tatapusin ko to. Iisa-isahin mo lang yan. Tapos play ka lang randomly kung okay yung tunog. After that, syempre, may gagawin pa tayo. Hindi dyan natatapos sa pagsiset-up sa pakikinig kung may buzz. Syempre, yung tono. Bale, ito, tinono ko muna sa standard tuning. Then, titignan ko yung 5th fret kung tatama pa rin yung tuning niya. Syempre, kailangan natin gumamit ng tuner pag ganon. Pag na-check mo na yung 5th fret, isang bagay na kailangan mo rin tingnan is yung 12th fret niya. Dapat kapareho lang ng open string. Kung nakita nyo, nagpihit ako sa saddle. Dahil yung 5th fret, kumbaga yung 5th fret ng E string, hindi katunog ng open string ng open ng 5th string yan, para maliwanag. Kasi 'di ba yung letter, yung E string o yung 6th string, pag pinindot mo sa 5th fret, magiging letter A siya dapat. Pero hindi siya nagsasakto sa A, kaya ina-adjust ko din. Ganun yung first adjustment ko. Kailangan yung tuning niya sa 5th fret kapareho ng open string ng sinundang string. Medyo magulo ang explanation. Basta yung sa pag nagtotono kasi ako, napakinggan ko rin yung 5th fret. Palagi kong pinapakinggan yung 5th fret pag nagtotono ko. Hindi siya pwedeng maging iba sa open string. Minsan kasi nagpa-flat or nagsha-sharp. At inabot ako ng kinabukasan pag-set up. Sa ngayon, sineset up ko naman siya gamit yung aking effects, Mower GE 100. Unfortunately, kahit nakasaksak na yung cellphone ko, kapag tuning, hindi siya naririnig. Hindi marinig yung tuning sa effects papunta sa cellphone. Or papunta sa headset, wala siya. Hindi gagana yung effects pagka naka-tuning mode. So, ganun pa rin yung ginawa ko. Bawat fret dapat may pagkakapare-pareho. At ayun na, okay na siya. Yun. Siyempre, hindi tayo magaling mag-gitara, kaya tamang ganyan-ganyan lang yung tugtog natin. Disclaimer lang, hindi tayo gitarista. Mahilig lang tayo sa gitara. Nag-aaral pa rin, learning process, kahit napakatagal ko na mag-gitara, learning process pa rin dahil ang tamad natin. Hindi tayo makahanap ng oras, lalo na nung estudyante tayo. At nung nagkatrabaho, mas lumala. Ngayon lang work from home ako, kaya nakahanap na ako ng oras sa mga ganitong gitara. Then binigyan pa ako ng gitara.
Siyempre kailangan gamit-gamitin. Tsaka dati, nakatago lang yung gitara ko, naka-bag, naka-gig bag. 'Pag naka-gig bag, guys, wala na, hindi niyo yan magagamit. Mabubulok yung gig bag, yung gitara niyo aamagin lang. Kaya mas maganda naka-display. Lahat ng gitara ko ngayon naka-display na. Bumili na ako ng mga stand. O di araw-araw nahahawakan ko. Pili lang ako kung anong gusto kong hawakan. Himas-himas lang. So yan na, nagawa na natin. Kung naririnig nyo naman, tamang yung ganyan level lang tayo. Hindi tayo magaling mag-gitara. Salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo yung video, mag-subscribe kayo sa mga bago sa channel. Hindi lang ganito ang ating video, gumagawa tayo ng mga cabinet. Nagpa-product review tayo. Siyempre, pati mga gala natin yung naka-upload dyan. Then, may cooking tayo dito. Yun yung mga una ko ina-upload eh. Marami pa nga akong video ng mga cooking ko ng mga kung ano ng mga pagkain, pero hindi ko naman na-edit. Hindi ko ma-upload. Hanggang sa napadpad ako sa paggawa ng cabinet. Then, naging busy na ako sa trabaho. Na-stop yung mga cabinet. At, napadpad naman ako sa gitara. Ito yung mga nasisingit ko ngayon. Pero tutuloy-tuloy pa rin natin yung mga DIY natin. Basta nakahanap tayo ng oras. Siyempre, tutorial pa rin tayo pag may pagkakataon. Marami pa akong gustong i-share sa channel na to. Yun nga lang, medyo busy tayo. Kasi, alam nyo na, the accountantero, yung trabaho natin, medyo mabigat. Busy talaga. Yan guys, ganun. Simple-simple lang ating mga trabaho. Sana okay sa inyong pandinig. Kaya maraming salamat sa inyo ulit. At please don't forget to subscribe. Yan, ang mga before and after, kayo na yung bahalang humusga. Husgahan nyo ang itsura at ang tunog. At guys, kung natapos yung video, mag-comment kayo kung nakarating kayo sa part na to at malay nyo, may pamigay tayo. Bye-bye!